Right, so welcome on this video lesson on our Unit 4 and Lesson 1. Ang titled po ay Poultry and Livestock. Yan. Pag-aaralan po natin ano ba ang poultry, ano ba ang livestock. Yan. Diretso na po natin. For we proceed on our discussion or our lesson proper. So here our learning targets. So at the end of the lesson, you should be able to do the following. Identify poultry and livestock animals in the Philippines. Second, discuss characteristics and purposes of different poultry and livestock animals. And last, sketch various farm animals for a class presentation. Yun po yung mga dapat natin matandaan. So, ito ay farm animals. Ayan. Ano-ano nga po ba ang mga halimbawa ng hayop po na inaalagaan sa mga farm? Miski sa mga backyard. Sa backyard, ano po? Ayan, kagaya po ng manok, kambing, tupa, kuneho, baka, pabo, ano ba to? Pato, uh, baboy, at yung gansa. Ayan. Alright. So, ayan. May kalabaw pa. Nalagdag yung kalabaw. Ano? So, Dr. Libertado Cruz. At kilalanin po natin si Dr. Libertado Cruz. So, sino ba siya? He is a former executive director of the Philippine Carabao Center. So, sino daw po? Si Libertado Cruz. Siya daw po ang executive director or namumuno. Saan daw po? Of the Philippine Carabao Center. So, kapag ang tanong ay Executive Director ng Philippine Carabao Center, si Dr. Libertado Cruz ang Executive Director. Ano po ang kanyang naging contribution? Tuloy natin ang pagbasa. His research findings on artificial insemination o AI, pero iba to sa artificial intelligence, ano? Ito ay artificial insemination. Procedure in the water buffaloes o yung mga kalabaw natin became the standard procedure for the National Carabao Development Program. Saan daw po naging kilala itong si Dr. Libertado Cruz? Ang sagot po ay sa kanyang research. Saan po patungkol? Sa artificial insemination procedure. Anong hayop ang kanyang ginagamit? Water buffaloes. Ano po ang naging resulta nitong kanyang research findings sa artificial insemination procedure? Ang sabi pa, became the standard procedure for the National Carabao Development Program. Saan ka nakapokus ang kanyang ginawa o ang kanyang research? Ayun pa, his work focus on improving the breed for enhanced milk and meat production, contributing significantly to the livelihood of local farmers. So dahil po dito sa artificial insemination ay nakakapag-breed, nakakapagpasama. Na po, para hindi naman kailangan pa mag-asawa ng dalawang kalabaw, kundi artificial na ginagawa. Yung paglalagay ng similya ng isang kalabaw, ng lalaking kalabaw, siyempre yun lang naman may similya, doon sa babaeng kalabaw. So dahil dito, pwedeng kumuha ng similya ng kalabaw na maganda ang uri, ihahalo or doon po ipag-mimix yung characteristic po na yon sa pamamagitan nga po ng artificial insemination. Yung traits noong father, yung magandang klase ng kalabaw ay mahalo na po dun sa magiging offspring or dun sa magiging anak
Magre-resulta po iyon ng isang magandang uri, mas magandang uri ng kalabaw. Pero ang tinatalakay po o nakapokus ang kanyang ginawa ni Dr. Libertado Cruz for enhanced milk. So maganda daw uri ng gatas ng kalabaw and meat production. So pagpuproduce ng laman ng baka. Saan po naging mahalaga? Contributing significantly to the livelihood sa pangkabuhayan ng mga local farmers. Yan po. So, poultry animals. So kapag pinag-uusapan po natin ay poultry animals, kagaya po na nakikita ninyo diyan sa screen, tumutukoy po ito sa mga ibon. Okay po, basahin natin yung nasa screen. Poultry primarily refers to domesticated birds raised for their meat, eggs, or feathers. Alinman ng mga ibon na pinapalaki na ang gagamitin ay para sa kanilang laman, itlog, at maging yung sa kanilang balahibo, sa kanilang mga pakpak. Yun po ay tumutukoy sa poultry. Yan. Poultry animals. So sa chicken, yan. Saan daw po madami ang chicken? Southeast Asia. Differs if it's layer and broiler chicken. Ay, pag sa layer, ano po? Nag-lay ng egg, paitlogin. Broiler naman, ito po yung sa mga meat. 5 to 6 years, ayan yung kanyang buhay. Lay eggs for 2 to 3 years. Yan. So matagal ang pangingitlog, yung magandang klase ng itlog. 6 to 10 weeks for meat production. So malaki na po yung 6 to 10 years. 6 to 10 weeks. Para pwede na po siya maging pagkain for consumption. So manage temperature, lighting, and feeding. Punta naman tayo sa quail. Saan daw po madami ang quail? Southeast Asia, Middle East, o small, plump-bodied birds with short tails. 1 to 2 years, lay eggs at just 6 to 7 weeks, raised in smaller spaces. Ito, pampataas ng dugo, ika nga. Duck naman tayo, Southeast Asia din po, vary in size and color. So iba-iba ang kanyang size at kulay. Depending on the breed. 5 to 10 years, productive period for egg laying is in the first few years lang po. Di po katulad ng iba or katulad ng chicken na 2 to 3 years and yung quail naman mas mabilis. 6 to 7 weeks lang mangingitlog na. Sa duck po with access to water body. So nakakalangoy, nakakalutang sa tubigan. So chicken po tayo. Ayan, pinagkaiba ng layers sa broilers. And pag layers po, smaller, lighter, mas maliit, mas magaan, breed for egg production. Breed for egg production din. So, ayun, para lang sa itlog. No, leaner build. Broiler po tayo. Bulkier, mas malaki. Muscle rich, ayan, malaman. Siyempre, kailangan yan. Bread for meat. Okay po. Basta ang pinagkaiba ng layers, pag layers, paitlogin. Kapag broilers, para sa laman. Yun lang po yun. Quail naman tayo. Ayan, quail. So, small birds raise for their eggs and meats. And meat. Start laying eggs as early as 6 weeks of age. Also suitable for meat production, quail eggs are small but known for their unique flavor and nutritional value. Yan po ang karakteristik ng isang quail. Ito naman sa mga duck, ito alam naman natin, meat and egg production yan. Most common breed in the Philippines is the native Pateros duck. Basta yung native Pateros duck sa Tagalog is itik. Ano po? Native Pateros duck or itik. So, ano po yung nakukuha doon? Ano po yung nagiging famous na street food? Ang sabi po ay balut. Yan. Duck eggs are larger than chicken eggs. Mas malaki daw po ang duck eggs kaysa sa mga chicken egg.
Po. Sa punta naman tayo sa livestock animals. Basta pag sinabi nating livestock animals, it is the domesticated animals raised in an agricultural setting to produce commodities. Alin-alin po yan? Such as meat, milk, wool, leather, and labor. So wala kayong makikita ditong itlog kasi ang itlog ay para sa mga poultry. Kapag naman yung gatas, ayan, para sa mga livestock po yan. Wala naman kasing gatas ang mga ibon. Alam niyo na po may nagkaiba ng poultry sa livestock. Ano po? Poultry, yan po ay pumapatungkol sa mga ibon, itlog, pagpapaitlog. Dito naman sa livestock, dito naman ay tumutukoy yung mga mammals. Ano po? Meat, uh, wool, leather, and labor. At kapag binanggit yung livestock animals, yan po ay naka-generalize. Po, naka-generalize. Sabihin, panglahatan po. Okay po. So yung poultry, naka-specific lang po siya na pang manok, ibon. Itong livestock ay naka-generalize po siya. Sabihin, pati manok, nandyan pa din po kasi livestock pa rin naman siya. Pero karamihan, most of the animals raised on the livestock or yung mga livestock animals po natin, yan po ay nagpo-produce ng milk, ng mga gatas. Punta muna tayo sa swine. Sa pag swine ang pinag-uusapan naman, baboy siya, no? Swine, baboy. So mabilis lumaki ang baboy pag maganda rin ang feed and also maganda ang kanyang makakalabas ang laman or magiging manipis yung taba. So saan siya pwedeng buhayin? Can be bred in various environments. Kanya nga lang, medyo mahirap ang pag-aalaga nito sapagkat maraming kalaban, kagaya po ng mga peste, ano pa, mga diseases, mga sakit. Yan. Suitable for small scale and commercial meat production. Rabbit, yan, mga rabbit. Ito, mabilis magparami ng rabbit, ano, at mahal pa magbenta. Raised for their lean meat, which is high in protein and low in fat. Okay po. Saan daw po kilala ang mga rabbit? Ang sabi, raised for their lean meat, which is high in protein and low in fat. Ibig sabihin, malaman. Konti lang ang fat. So, yun lang ba ang kaukulan or ginagamit? Doon lang ba ginagamit ang mga rabbit? Ang sabi pa, also bred for their fur and raised as pets. Pwedeng alagaan. Reproduce quickly. Ito binabanggit ko sa inyo kanina, mabilis magparami. Can be raised in small spaces. Pwede mo pong alagaan sa maliit na espasyo. Sustainable meat option and have a low environmental impact. Hindi naman siya ganun kabaho. Kung kakaunti pa lang, syempre. At kung nalilinis yung kanyang tahanan. Goat, ito, nag-alaga ako nito noong nakaraan, pero pinakatay ko na lang din dahil hindi ko maalagaan. Ayan, for meat or chevron and milk. Have a fast growth rate, mabilis lumaki. Suitable for meat production. The Philippine native goat is a common breed known for its ability to thrive in a harsh environment. Bakit po magandang mag-alaga ng mga goat? Lalo na yung mga native, ano? Kasi po, kayang-kaya nilang mabuhay kahit na harsh ang environments. Kahit na hindi ganun kaganda ang environment. Masyadong maulan, o sobrang init, nakakasurvive po ang mga goat. Mga native goat po sa Pilipinas. Ito, medyo madalang to, yung sheep, ano? So, inaalagaan po ang mga sheep dahil sa kanilang wool, meat, and occasionally milk. Minsan lang na po yung milk. Adaptability to terrains. So, kahit na medyo bako-bako or matatarik ang lugar na pinag-aalagaan mo, kaya nilang mabuhay. Di sila ganun-ganun mapopol agad. Di tulad mo na napol agad. Ay, ako pala yun. Sorry. Land management and weed control. So, pwede mo po silang pakainin ng damo. Yan. So, roam around and free feed on grass. Yan nga, kumakain sila ng damo, kagaya ng kambing. Meat known as mutton is a delicacy in many cultures. Yung sa kambing, chevon ang tawag. Sa sheep naman ay mutton. Yan, tandaan nyo lang po yan mga yan. Ano? I-take note nyo po yan. Okay, cattle. Ayan, baka. Ayan, cattle known as cows.
Alam naman natin kung ano yung nakukuha dyan. Mga laman, gatas, yan. Raised for beef and dairy production, beef cattle muscle mass and growth rate, dairy cattle milk production efficiency and quality, require significant land and resource for grazing. Buffalo, yan, mga kalabaw na tayo. The Philippine Carabao o yung water carabao. A type of water buffalo, ayan, water buffalo pala. A type of water buffalo for meat and milk. So, ewan ko lang kung nakatingin na kayo ng gatas ng kalabaw. And binahog niyo sa kanin. Tapos nilagyan niyo ng konting asukal. Yan. Carabao is also a draft animal. Bakit po? Playing a crucial role in traditional farming practice. Bakit daw po laging ginagamit? Bakit laging pinipili? Kasi nga po, may pakinabang. Napakalaki ng pakinabang. Yan po ang bumubuhay sa karamihan po ng mga farmer po natin. Lalo sa panahon noon, nung wala pang mga mechanized or machineries na ginagamit sa bukirin. It is known for versatility, strength, and endurance, make it an invaluable asset to Filipino farmers. Okay, I think that is all about lesson 1. Okay, punta na tayo sa lesson 2 ng Unit 4. Para hindi na ganun kahaba ang magiging discussion natin. Kapit lang po at malapit na pong matapos ang Unit 4 and sana magti-take down notes talaga kayo dyan. So lesson 2, farm animal breeding. Ayan. Cow breeds. Okay po, mga lahi ng mga baka. Kung mapapansin nyo, iba-iba ang kulay ng baka. Ano? Kasi iba-ibang lahi din yan. Or iba-iba rin yung naghahalo. Ano ba gusto mo? Itim yung kulay ng magiging anak. Eh maghanap pa ng dalawang itim na magulang. So mas malaki ang chance na maging itim yung anak. Lalalanin naman po natin si Temple Grandin. Si Temple Grandin is an American professor of animal science and a consultant to the livestock industry on animal behavior. So, ano daw po si Temple Grandin? Amerikano. Ano siya? Tagapagturo, professor. Saan? Animal science. And ano pa siya? Consultant. Sa ano? Livestock industry on animal behavior. Paano ba nagbe-behave ang mga animal? Yun ang, yun po yung connected sa kanya. So Grandin's work in understanding livestock behavior has led to the invention of the hugbox. Ano po yung hugbox? A device designed to calm those on the autism spectrum. Ito, isang uri ng sakit po ito. Ayan. Her insights have revolutionized livestock handling system. So kilala po si Temple Grandin sa tinatawag po na hugbox. So punta tayo sa native chicken breeds. Ayan. Ito, mag-lecture na lang kayo na mag-lecture. Bolinao chicken. Ano po ang karakteristik ng Bolinao chicken? Saan galing? Pangasinan. Red or brown feathers, sometimes black, and have red combs on their head. So, Darag chicken po, Panay Island, deep red and black feathers and sandy or yellowish color. Parang siyang panabong lang naman. Wala, alas ko lang pinagkaiba. No? Pero tignan niyo yung Darag chicken, mas ano yung kanyang balahibo, mas pino, tsaka mas straight. Kumpara dito sa Banaba chicken. Kapag sabi Banaba chicken, Quezon and Batangas famous as a fighting bird. Ito na yung panabong pala, yung Banaba chicken. Itong Darag chicken, mga duwag na chicken ito. Then, biro lang. So, Karagat Black. Ayan, Karaga Black. Maitim naman talaga. Ano? Kitang-kita naman. Bakit naging Karaga Black? Kasi galing sa Karaga region. Locally known as Patani chicken. So, kapag tinanong kung ano yung Patani chicken, Karaga Black yung sagot doon. Ano pa? Parawakan, Palawan, favored by local cockfight enthusiasts. And Parawakan, galing sa Palawan, favored by local cockfight enthusiasts. So ito yung pinag-ano din, pinagnanabong din daw itong Parawakan.
Next is yung Rhode Island Red. Ayan. Bright red siya, no? Suitable for meat and egg production, adaptable to both cooler environment temperatures. Next, Plymouth Rock. Ayan, para siyang cumulonimbus na cloud, ano? Bagay pultak-pultak na parang balahibo ng zebra, pero hindi naman, ano? Ayan, ano siya? Kakaiba yung kulay. Rock, well suited for general farm life, known for their calm demeanor. Next, Cornish cross, commonly raised for meat. Ito siguro yung nabibili mga 48 days ba yun? Ayan, kung naalam niyo 48 days. Yung mga puting mga manok na kinakatay, pangkatay. Native quail. Yan, kapag native quail, the common wild quail not ideal for commercial breeding. Ito hindi naman gano'ng inalagaan tong native quail, ano? Ito, Japanese Taiwan or Chinese quail. Galing ano sa pangalan. Japanese Taiwan or Chinese quail. Japan pero Taiwan. Naging Chinese pa. So ano po yon? Dark brown, yan, white and gray feathers. Females, gray underside, white, with darker feathers. Males, reddish, feathers underneath. So, mamula-mula no, sa ilalim. Next is yung Japanese seatel. Rust maroon, feathers at the base of the head. Ano pa ang ilang uri ng quail breeds? Negro quail. Ayan, pag negro quail, alam niyo na, black. Next is tuxedo quail. Black plumage with a distinctive white spot on the breast. Silver quail, notable for their white plumage and black eyes. 7, brown cross number 1 and number 2. It is a combination of Japanese seatel and negro quail. Pinaghalo na Japanese seatel and negro quail. Parent stocks are negro and Japanese Taiwan quail. Yun po yung brown cross. Punta tayo sa duck breeds. Native or Pateros duck, ito yung itik. Ganyan ba yung itik sa atin? Marami itik sa atin eh. Hindi dahil sa bukiran, naliligo yung karamihan sa itik. So alam naman natin, ayan, lay a lot of big eggs. Malalaki po yung egg nila. Usually black or gray. But some have brown or white feathers with green or black mixed in. Next is Muscovy ducks. Ayan. Do not lay many eggs but are a larger type of meat duck. So ano to, pang laman. Hindi siya pang itlog. Yellow skin and are plump in white, blue, and colored varieties. Next, Saya ducks from Taiwan, pure white. O pag purong-purong duck, Saya ducks yun. Or brown. Have a black neck, smaller but lay a lot of eggs. Ito pang itlog, ano? Layer kung tawagin. Next is Khaki Campbell duck. Brown ducks, great at laying big and strong eggs. Ayan. Khaki Campbell. Peking ducks, ayan, raised for meat rather than eggs. But they still lay a good number of eggs. Itong Peking duck, hindi ako nagkakamali, ito yung ayaw na naglilimlim. O, ayaw, ibig sabihin ng naglilimlim, ayaw, painitan yung itlog niya para mapisa. Peking ducks. So commercial hybrid ducks develop in England, white, and start laying eggs at about 10 weeks old. Yan. Punta tayo sa swine breed. So katatapos natin sa duck. No? Swine breed na tayo. Swine breeds play a vital role in agricultural economies and culinary traditions around the world. Each breed exhibits unique characteristics from meat quality to adaptability. So, ang iba't ibang uri daw po ng swine ay para sa iba't ibang uri ng environment. May mga baboy na pang malamig, pang mainit, pang sakto lang, pang tag-ulan, ano pa? Kahit yung iba, kahit anong weather condition, okay lang. Meron din yung panglaman, pang taba, pamparami, nasa sa inyo po yun. So, Philippine native swine, yun po yung maitim dyan. So, smaller, mas maliit, black.
and white skin, distinct taste. So medyo hindi maganda daw yun. Kakaiba yung lasa. Next is yung land race. From Denmark, floppy ears, lean meat, kasi ito yung nasa gitna. Kakaiba yung kanya, mas malalaki yung kanyang tenga. Yorkshire or large white. From England po, world's most widespread pig breeds. Turok. Ito naman ay galing sa United States. So reddish brown. Pag nakita niyo yung reddish brown po na yan, turok po ang tawag niya. Next is yung Hampshire from the United States and England, black and with a white belt. Ito, tatandaan nyo, basta Hampshire, merong white belt, merong nakapalibot na puti. Around their middle, lean and firm meat. Next is yung Berkshire. Itong cute niya. From England, black with white point. Yan, white points on their feet. Saan daw po may point? Sa feet. Saan pa? Sa face. Sa tail. Oh, maganda daw po ang kanyang pork. Yung bata, no? Murang karne, pork. Known for its juiciness. Parang tender juicy, ano? Flavor and tenderness. Next is a white rain. From Belgium, white with black spots. Ayan, nakikita naman po natin. Pero parang pinkish yan sa larawan. Heavily muscled, high lean to fat ratio, desirable for specific pork products. Next, rabbit breeds na po tayo. So rabbit breeds, rabbit farming is relatively new but growing in the Philippines. So bagong bagay lang ito sa Pilipinas pero lumalaga. Marami po nag-aalaga. Sa lugar lang po namin may nag-attempt po na mag-alaga pero hindi na nagtuloy kasi hindi ko alam kung bakit. These reproduce quickly and can be a sustainable meat option. Mabilis dumami ang mga um, rabbit. Ano po ang mga type ng rabbit? Breeds, New Zealand. Ito po. Ang New Zealand, cute yun. Parang masarap lang alagaan. From United States, usually white, but can also be red or black. Raised for their meat and soft fur. Next is Californians from California, USA. Ayan po, nakikita naman natin pinagkaiba. White bodies with dark ears, nose, feet, and tail. So meron itim-itim. Tenga, yung ilong, yung paa, pati yung kanyang buntot. Raised for fur, meat, rabbit shows, and as a pet. Ito, Flemish Giants. Ito, basta pag malaki kayo nakita dyan, ay Giants na yung Flemish Giants. From Belgium, largest rabbit breeds. Pinakamalaki daw na rabbit breeds. Kept as pet for show and sometimes for their meat due to their large size. Next, Chinchillas. Originated in France, known for their soft, thick, shiny gray fur, medium size, and raised for their fur, and sometimes as pet. Ay, pagkatapos natin sa mga iba na yan, diretso tayo sa goat. Ayan, Philippine strain. Ayan, basta Philippine strain, brown, with white and black, smaller and leaner, raised for meat and sometimes for milk. Next is the Diangas goat. Color can vary. Straight hair, raised for meat production. Sheep breeds in the Philippines. The market for sheep is not as large as that for other livestock. So hindi ganun kalaki. Hindi ganun kalaki yung consumption ng mga kambing. I mean ang sheep, ng mga tupa dito sa Pilipinas. Kasi daw, medyo maantot, medyo hindi maganda ang amoy kumpara sa ibang livestock. So konti lang po yung piling kumain dito ng tupa. But there are still a few breeds that are popular among farmers. Yung Dorper sheep, ayan, maputi. White body and black head. Basta puti yung katawan, tsaka itim yung ulo. Dorper sheep ang tawag doon. Suffolk sheep, ayan, black faces, itim din yung mukha and legs. Ayan ha. Ang pinagkaiba naman itong dalawang Dorper, puti ang katawan, pati paa, itim ang ulo. Pero itong Suffolk sheep, itim ang ulo, itim ang mga paa.
From bullet ships, ayan, from France is known for its fine wool and good meat quality. Yan yung nasa unahan. Ito po. Hindi, ito na. Ayan, nakikita nyo. Number four, Australian merino sheep known for producing high quality wool, white face, and puting muka, and body covered with dense wool also provide good quality meat. Last is native Philippine sheep. Ito yung gurang-gurang. Gurang na mga tupa. Kasi laging basa. Local sheep breeds smaller raised for meat and sometimes for their wool. Cattle, okay po, sa mga baka na tayo. Cattle breeds are essential in agriculture with distinct breeds cultivated specifically for either meat or milk production. So, for milk po, Holstein Friesian, well, famous for producing high quality milk. They are large and can adapt to different climates. So, ayan, yung karaniwang kulay ng baka noong tayo ay bata pa, itim at puti. Holstein Friesian breed. Dato. Next is yung Jersey, known for their delicious milk which has high butter fat content, smaller than other breeds. Their milk is great for making butter, cheese, and other dairy products. So kapag ang tanong naman dyan ay ano yung uri ng cattle na yung kanyang gatas ay ginagamit sa paggawa ng mga butter, ng cheese, at ng other dairy products, ang sagot po dyan ay Jersey. Ako. Ayun. Para naman sa laman, Brahman. Do well in tropical climates. So ito, nabubuhay sa atin. Yan po ang karaniwang baka sa atin. And are resistant to diseases. So hindi ganun kadaling kapitan ng mga diseases. Have good quality meat and are efficient in converting feed into muscle. So laging magiging malaman nga naman. Next is limousine. Known for their lean meat and high meat yield. A good choice for meat production. Kitang-kita naman. Gano'ng kalaman yan. Next is buffalo breeds na tayo. Kanina cattle baka yan. Buffalo naman tayo, kalabaw. Buffalo breeds are a cornerstone in many agricultural systems. Prized for their versatility and providing milk. Ano pa yung kanyang naipo-provide? Meat and draft power. So, alam naman po natin na yung mga kalabaw na ginagamit po ng mga farmers po natin ay talaga napapakinabangan sa bukid or sa kabukiran. Saan po? Sa pag-aararo, sa pagsusuyod ng or sa pag-prepare ng land or land preparation. Ano pa? Maging sa pagta-transport ng mga pataba, maski nung ani, ayan, nagagamit po ang mga buffalo. Sa buffalo breeds tayo, Philippine Carabao or water buffalo. So native breeds used for drop and farm work. Ito po yung kadalasan na ginagamit ng mga farmer po natin. Next, Indian Mora Buffalo. Ang kakaiba naman dito yung kanyang sungay. Tignan nyo na lang. Curved horns. Ika nga. Next is yung Bulgarian Mora Buffalo. Similar to the Indian Mora. Also kept primarily for their milk production. So halos kaparehan lang ng Indian. Next is yung Brazilian Mora Buffalo. Adapted to the Brazilian climate. They are also primarily raised for dairy purposes. So Italian Mediterranean Buffalo, known for producing high quality milk, especially for mozzarella cheese production. So ano daw yung kalabaw na doon mapagkukunan ng gatas na ang napanggawa ng mozzarella cheese, Italian Mediterranean Buffalo. So role of animal breeding. So bakit daw po inaral pa yung pagbe-breed ng mga animal? Una, enhances livestock productivity. Mas mapapabilis ang pagpaparami ng mga livestock. Ibig sabihin, maraming may po-produce na gatas, itlog, at iba't iba pa. Contributes to the sustainable farming. Ano, masusustain na. Kasi marami. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Walang baktaw. May kakatayin, meron namang anak na palakihin. Ayan. Tuloy-tuloy lang po, may cycle.
adapts to climate change. Dahil iba-iba variety mo, meron kang iba't ibang pamimilian na makakapag-adapt sa climate change. And also, yung pagbe-breed po, diyan po pumapasok yung pagmi-mix ng mga karakteristik ng isang hayop o ng isang uri ng isang baka. So, matatag yung baka na ganun uri, ihahalo mo, i-mix mo, ipapares mo sa isa. So, ang magiging anak nila, matibay yung magiging anak po nila. Parang batang may laban. Bonakit Preschool. So, diversifies agriculture. So, marami kang pwedeng gawin. Pwede kang magbenta ng kalabaw, ng meat, itlog, gatas, at mga byproducts pa nito. Sa factors in breed selection, ano daw po yung mga factors sa pagbe-breed? Environmental condition. Ang pinag-uusapan kapag environmental conditions ay yung mga climate, klima, temperature, humidity, and the availability of grazing land or water sources. Kung halimbawa, magpaparami ka ng baka, kulang ka naman sa pagkakainan ng land, ano mangyayari? Mamatay lang din. Sa production goals, ang production goals naman ang pinag-uusapan, whether they are high milk yield, quality meat production, or efficient egg production, kung ano po i-trip mo na maging business. Kung halimbawa gusto mo magbabalot ka, doon ka na sa mga poultry. O kasi doon sa mga itikan. Kasi nakakapag-produce yun ng mga meat. I mean, meat and also ng mga itlog na magagamit mo sa pagbabalot. So market demand. So kung halimbawa ang mga lugar mo ay mahilig sa balot, o di magbalot ka. Halimbawa, nag-export ka naman, o di mas maganda. Mas mahal kasi ang bentahan kapag export. Mas pa din rin kay trading. Halimbawa, wala sa Nueva Ecija, magdadala ka sa ibang probinsya. May mahal na po yun. So that is the lesson 2 of Unit 4. I hope that you learned a lot in our discussion and be prepared on the quiz posted on our FB group and also do your performance task immediately para hindi kayo matatambakan ng mga gawain. Magandang buhay sa inyong lahat.